Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing iniwan ko ang lahat. Ang bahay na naging saksi sa bawat sigawan at halakhakan, ang mga mata ng mga magulang kong punong-puno ng pag-asa sa akin, at ang masikip ngunit mahal kong tahanan. Lahat iniwan ko, dala lamang ang isang backpack, ilang daang piso, at ang paniniwalang kaya kong magtagumpay ng mag-isa. Hindi mo kailangan gawin to, sabi ni tatay habang nakatayo sa pintuan. Ang maitim niyang mga mata, tila tumatagos sa akin. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Alam kong kapag tumingin ako, baka umatras ako. Kaya't inulit ko sa isip ko ang dahilan kung bakit ko kailangang umalis. Para patunayan na kaya kong umangat sa sarili kong paraan. Ayoko nang nakatali rito, tay. Gusto kong magtagumpay. Gusto kong maging higit pa. Sagot ko ng matigas, kahit nanginginig ang boses ko. Naramdaman kong gumalaw ang ilaw sa likod niya. Si nanay, tahimik na pinupunasan ang mga mata niya ng laylayan ng duster. Alam kong labag sa kalooban niya ang lahat, pero wala siyang sinabi. Ang tahimik niyang suporta ang mas nagpatindi ng bigat sa dibdib ko. Lumakad ako palabas ng bahay, hindi lumilingon. Tumutunog ang mga yapak ko sa lumang kahoy na sahig, at sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa akin na huwag nang tumuloy. Pero nilabanan ko yon. Pagdating ko sa kalsada, sumakay ako sa unang jeep na paparating. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangang makalayo. Sa Maynila ako napadpad. Ang ingay, ang init, at ang amoy ng lungsod ay parang suntok sa mukha. Hindi ito tulad ng tahimik at simpleng buhay sa probinsya. Pero sa kabila ng gulo at kalituhan, may kakaibang sigla ang lungsod na para bang tinatawag ako. Dito ka magsimula. Sa unang linggo, natulog ako sa mga murang kwarto, sa dormitoryong hindi mo gugustuhing pasukin kung may iba kang mapagpipilian. Puno ng alikabok ang mga dingding, may amoy amag ang unan, at ang tunog ng daga sa kisame ang nagsilbing orasan ko tuwing gabi. Ngunit tiniis ko iyon. Ang mahalaga, nakapagsimula na ako. Naghanap ako ng trabaho. Kahit anong trabaho. Una akong naging tagalinis sa isang maliit na karinderya. Araw-araw, amoy mantika ang damit ko. Ang mga kamay ko, namumula na sa kalilinis ng mantika sa mga plato. Pero hindi ako nagrereklamo. Sa isip ko, ito na ang unang hakbang patungo sa tagumpay. Ngunit mabilis kong natutunan na hindi palaging patas ang mundo. Ang maliit kong sahod ay halos hindi magkasya sa pagkain at renta. Ilang beses akong nagugutuman, at sa mga gabing iyon, iniisip ko kung tama ba ang desisyon kong iwan ang bahay. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga sinabi ko kay tatay, natatabunan ng alinlangan. Kailangan kong patunayan na kaya ko. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataong makapasok bilang helper sa isang malaking tindahan ng appliances. Mas mataas ang sahod, mas maayos ang lugar. Dito ako nagsimulang makakita ng pag-asa. Naisip ko, sa wakas, ito na ang simula ng pag-angat ko. Ngunit sa parehong lugar din ako unti-unting sinubok ng mundo. Ang manager ko, si Mang Lito, ay isang taong hindi marunong ngumiti. Kahit anong gawin ko, palaging may mali. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ganyan ba ang tinuro sa'yo sa probinsya? Madalas niyang sigaw habang nakatingin sa akin ng masama. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero pinipigilan ko ang bibig ko. Sa isip ko, kailangan kong tiisin ito. Bahagi ito ng pagsubok. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay dumating noong isang gabi. Pagod na pagod ako mula sa trabaho at pauwi na sana nang makita kong nanakawan ako sa jeep. Ang wallet ko, na naglalaman ng halos lahat ng naipon ko, ay naagaw ng isang lalaki na biglang tumakbo papalayo. Sinubukan kong habulin, pero mabilis siya. Naiwan akong pawis, hingal at halos umiyak sa gitna ng kalsada. Ang lahat ng pinaghirapan ko, nawala ng ganoon-ganoon lang. Umuwi ako sa dormitoryo ko ng luhaan. Napatitig ako sa mga pader,
Sa kisaming may mga bitak at naramdaman kong parang bumagsak ang mundo ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko, parang walang patutunguhan. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako, napaisip ako, tama ba ang desisyon kong iniwan ang pamilya ko? Tama ba ang desisyon kong patunayan ang sarili ko sa ganitong paraan? Kinabukasan, sinubukan kong bumangon muli. Ngunit habang naglalakad ako papunta sa tindahan, bigla akong napatigil. Naramdaman kong may sumusunod sa akin. Nang tingnan ko ang paligid, napansin ko ang isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket, mga mata niyang tumatagos sa akin. Hindi siya pamilyar, ngunit may kakaibang kilabot na dumaloy sa katawan ko. Tila may masama siyang balak. Bumilis ang lakad ko at ganun din siya. Mabilis ang tibok ng puso ko at sa bawat hakbang, nararamdaman kong papalapit siya ng papalapit. Hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ang balikat ko. Napalingon ako at doon ko nakita ang isang bagay na nagpanginig sa akin. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay malamig. Sa bawat hakbang ko sa makitid na daan, naririnig ko ang tunog ng sapatos kong humahampas sa basang lupa. Ang ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay tila mga mata na nakamasid sa akin. Pinapaalala sa akin ang ginawa kong desisyon. Iniwan ko ang lahat. Ang pamilya ko, ang tahanan, ang mga taong nagmahal sa akin. Para patunayan na kaya kong magtagumpay ng mag-isa. Wala akong balak bumalik hanggat hindi ko napapatunayan ang sarili ko. Sa unang linggo ng pagtakas, puno ako ng determinasyon. Naglakbay ako sa lungsod, sa lugar kung saan ang mga pangarap ay tila abot kamay. Puno ng magagarang gusali, kutseng nagmamadali, at mga taong bihis na bihis. Pakiramdam ko'y para akong tinik na napadpad sa hardin ng mga rosas. Ngunit hindi ko ininda yon. Ang puso ko'y puno ng pag-asa. Nag-apply ako sa bawat trabahong makita ko, kahit na wala akong karanasan. Gusto kong ipakita sa mundo na hindi ko kailangan ng tulong ng iba upang umangat. Ngunit ang mundo ay hindi kasing bait ng inaakala ko. Sa unang buwan, isa-isang tumanggi ang mga kumpanya. Ang ilan ay hindi man lang ako tinawagan pabalik. Ang perang dala ko ay unti-unting nauubos hanggang sa magkalakal na lang ako ng mga palamuti at lumang gamit sa gilid ng kalsada. Nagsimula akong magpalipas ng gabi sa isang maliit na silid na inuupahan ko ng mura. Ngunit sa tuwing babalik ako roon, ramdam ko ang kawalan ng saysay ng bawat araw. Ang dating nag-aalab na tiwala sa sarili ko ay unti-unting natutunaw. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabi ng kalsada, tinanong ako ng isang matandang lalaki na naglalako ng taho, "Bakit ka nandito, hiho?" Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tumahimik ako, ngunit hindi siya umalis. "Mukha kang galing sa maayos na pamilya. Bakit ka naglalagalag dito?" Dagdag niya. Naramdaman kong bumibigat ang dibdib ko. Tama siya. Galing ako sa isang pamilya na kahit hindi mayaman ay puno ng pagmamahal. Iniwan ko sila dahil naniwala akong kaya kong magtagumpay ng mag-isa. Ngunit ngayon, narito ako. Isang taong walang direksyon, walang napatunayan. Sa kabila ng mga araw na puno ng kabiguan, may isang bahagi ng puso ko ang tumatangging sumuko. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kumpanyang pinag-applyan ko dati. Hindi ko akalain na makikita nila ang aplikasyon ko. "Pwede ka bang pumunta bukas para sa panayam?" Tanong ng babae sa kabilang linya. Hindi ko naisip ang gutom o pagod. Ang tangi kong naramdaman ay pag-asa. Akala ko iyon na ang simula ng tagumpay ko. Sa araw ng panayam, suot ko ang pinakamalinis na damit na mayroon ako. Pinilit kong huwag magpakita ng takot kahit ang loob ko'y nagkakagulo. Ang opisina ay malaki, malamig, at puno ng mga taong abala sa kani-kanilang ginagawa. Ininterview ako ng isang babaeng seryoso ang mukha. Tumitig siya sa akin habang sinasabi ko ang lahat ng alam kong gawin. Alam kong hindi sapat ang sagot ko, ngunit sinubukan kong magmukhang tiwala sa sarili. Nang matapos ang panayam, ngumiti siya at sinabi, "Salamat sa oras mo. Tatawagan ka namin?"
Ngunit alam kong hindi na ako tatawagan. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako sa realidad. Wala na akong pera, wala na akong matirhan. Ang lungkot at galit sa sarili ko ay tila kumain sa buong pagkatao ko. Sa tuwing hihiga ako sa bangketa, naaalala ko ang mga mukha ng pamilya ko, ang mga mata ng nanay ko na puno ng pag-aalala, ang mga yakap ng ama ko na palaging nagbibigay lakas. Akala ko kaya kong mabuhay nang wala sila. Akala ko kaya kong patunayan na hindi ko sila kailangan. Ngunit mali ako. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Isang madaling araw, habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa mga balikat ko. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin, palapit sa isang bagay na hindi ko pa alam. Nang makakita ako ng isang istasyon ng bus, tumigil ako. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain, ngunit ako ay nakatayo lang roon, nag-iisip. Uuwi ba ako? Paano kung hindi nila ako tanggapin? Paano kung hindi ko maipakita sa kanila ang tagumpay na ipinangako ko? Ngunit sa huli, sumakay ako ng bus pauwi. Walang kasiguraduhan, walang tiyak na plano. Ang tangi kong dala ay ang pag-asang baka maunawaan nila ang dahilan ng ginawa ko. Pagdating ko sa aming bahay, madilim na ang paligid. Ang maliit naming tahanan ay tila isang estranghero sa akin. Pero alam kong iyon ang lugar kung saan ako tunay na nabibilang. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Ang nanay ko ang nasa harapan, gulat na gulat. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig ko ang isang tinig sa likod niya. Akala ko hindi ka na babalik, sabi ng tatay ko. Malamig ang tono. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang sumunod niyang sinabi. May dumating na sulat para sa'yo. Isang kumpanyang naghahanap sa'yo. Napatingin ako sa kanya, nanlalamig ang buong katawan. Sulat? Kumpanya. Ang tanong ko sa sarili ay hindi kung ano ang laman ng sulat. Ang tanong ay, bakit nila ako hinahanap? Nagising ako sa sikat ng araw na tumatagos sa basag na bintana ng barong-barong na tinutuluyan ko. Ang init nito'y parang nagbabaga sa balat ko. Nagdadagdag sa bigat ng pakiramdam na matagal ko nang dala. Sa bawat araw na lumipas, lalong tumitindi ang tanong sa isip ko. Ano ba talaga ang napatunayan ko? Iniwan ko ang pamilya ko para hanapin ang tagumpay na akala ko'y nakalaan para sa akin. Sabi ko noon, hindi ko kailangan ng tulong. Kaya ko ito. Ngunit ngayon, habang nakaupo sa sulok ng maliit na kwarto na amoy amag, hindi ko na masabi sa sarili kong tama ang desisyon ko. Ang mga dinding na yari sa yerot kahoy ay parang sumisigaw ng lahat ng pagkukulang ko. Sa labas, naririnig ko ang tunog ng mga sasakyan. Ang ingay ng mundo na hindi naman para sa akin. 3 taon mula nang tumakas ako sa probinsya. Iniwan ko ang pamilya ko. Ang nanay kong halatang may luha sa mata, kahit pilit tumatawa. Ang tatay kong tahimik na sumang-ayon sa gusto ko. At ang mga kapatid kong nagtanong kung bakit kailangan kong umalis. Makikita nyo, sabi ko noon. Babalik akong mayaman, magiging maayos ang lahat. Sa Maynila ako dumiretso, puno ng pangarap. Sa simula, akala ko'y madali. Nakahanap ako ng trabaho bilang tagapag-deliver ng tubig. Araw-araw, binuhat ko ang mabibigat na galon, naglakad sa ilalim ng tirik na araw, at tiniis ang panlalamig ng mga tao sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, hindi sumapat ang kita. Nagpalipat-lipat ako ng trabaho. Waiter sa maliit na karinderya, kargador sa palengke, kahit paminsang naging tagapaglinis ng sapatos sa kalsada. Ngunit kahit anong gawin ko, tila hindi ko mahawakan ang pangarap na akala ko'y nasa harapan ko. Sa bawat pag-uwi ko sa barong-barong, palaging may tanong sa isip ko. Hanggang kailan ganito? Ang mga palad ko'y magaspang na sa kakatrabaho, ang mga paa ko'y puro kalyo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong naiyak mag-isa sa dilim. Iniisip kung bakit ko iniwan ang tahimik na buhay sa probinsya. Pero kahit ganoon,
ayoko pa ring bumalik. Hindi ko kayang tanggapin na wala akong napatunayan. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa pagde-deliver ng mga gulay, nadaanan ko ang isang grupo ng mga kabataan sa kalsada. Maingay sila, nagtatawanan, nag-iinuman. Isa sa kanila ang lumapit sa akin. May hawak na bote ng alak. Pare, mukhang pagod na pagod ka. Subukan mo to, baka gumaan ang pakiramdam mo. Napatigil ako. Sa loob ng 3 taon, puro trabaho lang ang inatupag ko. Wala akong kaibigan, wala akong kasamang tumawa. Sa gabing yun, sumama ako sa kanila. Mabilis kong natutunan ang buhay na hindi ko kailanman naisip na papasukin. Ang bawat gabi minto na puno ng alak, sigarilyo, at maling desisyon. Sa simula, pakiramdam ko'y gumagaan ang bigat ng problema ko. Pero sa bawat umagang sumusunod, ramdam ko ang sakit ng katawan, ang panghihinayang at ang takot. Ang pera kong pinaghirapan na ubos sa walang kwentang bisyo. Ang pangarap kong bumalik ng tagumpay, parang lalong lumalayo. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, nadaanan ko ang isang bata na nakaupo sa gilid ng kalsada. Marumi ang damit niya, payat at mukhang gutom. Nakatingin siya sa akin at kahit walang salita, tila may sinasabi ang mga mata niya. Para akong sinampal ng realidad. Ganito na ba ako? Isang taong walang direksyon? Nakikiayon sa kalokohan ng mundo? Bigla kong naalala ang nanay ko, ang tatay ko, ang mga kapatid kong iniwan ko. Ano kaya ang iniisip nila ngayon? Buhay pa kaya sila? Hindi ko namalayang tumutulo na pala ang luha ko. Tumakbo ako pauwi, hindi para makapagpahinga, kundi para mag-isip. Sa gabing iyon, tahimik akong nagdasal, humihingi ng sagot sa lahat ng tanong ko. Marami akong gustong gawin, pero natatakot akong magsimula. Gusto kong bumalik sa pamilya ko, pero paano ko haharapin ang kahihiyan? Kinabukasan, nagdesisyon ako. Kailangan kong bumalik. Kahit wala akong napatunayan, kahit wala akong naipon, kailangan kong makita ang pamilya ko. Ang pride ko, wala nang silbi. Ang pangarap ko, hindi ko na kayang habulin mag-isa. Naghanda akong umalis. Ang natitira kong pera, ginamit ko para makabili ng tiket pauwi. Habang nasa bus, paulit-ulit kong iniisip ang magiging reaksyon nila. Magagalit ba sila? Tatanggapin pa kaya nila ako? Sa bawat kilometro, lalong bumibigat ang dibdib ko, pero wala na akong magagawa. Pagdating ko sa probinsya, bumaba ako sa kalsada ng malapit sa bahay namin. Naglakad ako, dahan-dahan, pilit nilalabanan ng kaba. Nang matanaw ko ang lumang bahay na iniwan ko, napansin kong may mga tao sa loob, may tawanan, may tunog ng kutsara at tinidor. Nagdulot ito ng kaunting pag-asa sa akin. Nilapitan ko ang pinto, nanginginig ang kamay ko sa bawat hakbang, hanggang sa binuksan ko ito at tumambad sa akin ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Isang strangherong lalaki ang nakaupo sa lamesa, kasama ang nanay at mga kapatid ko. Ang tatay ko, wala roon. Napahinto ako, hindi makapagsalita. Nanginginig ang boses ng nanay ko nang sabihin niya, "Bumalik ka na pala anak, pero huli ka na." Pagbalik ko sa baryo, akala ko'y may maghihintay sa akin. Isang pamilya na masaya at handa akong tanggapin. Ngunit ang tahimik na hangin ng gabi ang unang sumalubong sa akin. Malamig. Walang alingas nga sa mga taong nagmamahal. Ang mga ilaw ng bahay namin, na dati maliwanag, kahit sa 10 oras ng gabi, ngayoy patay. Tila ba wala ng sigla. Ang pinto ang kahoy na madalas nakabukas para sa sinuman, ngayon ay nakasara. Parang nagtutulak sa akin palayo. Humakbang ako ng mabigat papunta sa pintuan, ang bawat yapak ay may kasamang kaba. Hinawakan ko ang seradura. Hindi nakalock. Pinihit ko ito at dahan-dahang binuksan. Ang unang bumungad sa akin ay ang amoy ng lumang kahoy, ng alikabok, ng kawalang buhay. Ang sala ay halos wala ng laman. Ang mesa na dating punong-puno ng pagkain at tawanan ay ngayon puno ng kalawang at mga basag na pinggan. Ang mga upuan ay nagkabali-bali, tila iniwan na ng panahon.
Tinawag ko ang pangalan ng aking nanay. Nanay! Ang sigaw ko, ngunit ang boses ko'y tumalbog lamang sa dingding. Walang nagpakita. Tinawag ko ang pangalan ng mga kapatid ko, ang tatay ko. Walang sumagot. Ang bahay na ito, ang bahay na iniwan ko ilang taon na, ang nakalipas, ay hindi na ang bahay na kinagisnan ko. Pakiramdam ko'y hindi na ito tahanan, kundi isang libingan ng mga alaala. Pumasok ako sa silid ng nanay ko, ang pinakapaborito kong lugar noong bata pa ako. Ang kama niya, na dati malambot at amoy bagong laba, ay natatakpan ng agiw. Ang mga damit niya na nakasabit sa dingding ay kupas na, parang mga dahon na natuyo sa taglamig. Sa mesa niya, may isang sulat na nakapatong. Kinapa ko ito, binuksan, at binasa ang mga salitang isinulat sa papel na tila nanginginig. Anak, kung mabasa mo ito, ibig sabihin ay bumalik ka na. Wala na kami dito. Hindi ko alam kung saan ka nagpunta, kung ano ang dahilan ng pagtakas mo, pero naubos na ang panahon namin sa paghihintay. Ang iyong tatay ay masyado nang mahina para mag-alala, at ang mga kapatid mo ay nagkaroon ng sariling mga buhay. Ako, anak, ako ang pinakamalaking tanong sa sarili ko. Nagkulang ba ako bilang ina? Hindi ko alam. Pero, anak, sana mahanap mo ang sagot. Kung kaya mo pa, hanapin mo kami. Pero kung hindi, sana ay patawarin mo ang sarili mo. Ang bawat salita ay tumagos sa akin na parang sibat. Hanapin mo kami. Saan ko sila hahanapin? Saang sulok ng mundo? Ang isip ko'y naguluhan. Pinilit kong hindi magpatalo sa damdamin, ngunit ang luha ko'y bumagsak nang wala akong kontrol. Ang mga pangarap ko, ang ambisyong iniwan ko para sa kanila, ngayon ay parang abo na lang sa hangin. Tumakas ako para patunayan na kaya ko, ngunit ito ako ngayon. Wala akong napatunayan at wala na sila. Sa labas ng bahay, narinig ko ang tunog ng mga yapak. Tumayo ako, humakbang palabas, at sinilip ang paligid. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng bakuran, may hawak na lampara. Ang liwanag ng lampara ay hindi sapat para makita ko ang mukha niya, ngunit ang boses niya ay pamilyar. Bumalik ka ba para sa kanila? Tanong niya, mabagal at malalim ang tono. Hindi ko alam kung paano sumagot. Sino siya? Bakit niya alam ang tungkol sa pamilya ko? Lumapit siya sa akin, at nang makita ko ang kanyang mukha, nanlamig ang buong katawan ko. Ito ang matandang kapitbahay namin noon, si Mang Tomas. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit kakaiba ang tingin niya sa akin. Parang alam niya ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Hindi mo na sila mahahanap dito, sabi niya. Umalis na sila, matagal na. Pero ang iniwan nila ay hindi lang ang bahay na ito. Iniwan nila ang bigat ng kanilang paghihintay. Nasaan sila, Mang Tomas? Ano ang nangyari? Tanong ko. Halos hindi ko na makontrol ang pag-iyak. Tumingin siya sa akin. Malamig ang kanyang mga mata. Ang tanong, bata, ay hindi kung nasaan sila. Ang tanong ay, bakit ka bumalik? Ang tanong ay bakit mo sila iniwan noon? Ang tanong niya ay parang hampas sa mukha. Hindi ko alam kung paano sumagot. Tumakas ako noon dahil gusto kong patunayan na kaya kong umangat, na hindi ko kailangan ng pamilya ko para magtagumpay. Pero ngayon, nawala sila at ako'y walang napatunayan ni kaunti. Kung gusto mong malaman ang sagot, sundan mo ako, sabi niya habang naglakad, papunta sa kakahuyan sa likod ng bahay. Ang liwanag ng lamparan niya ay nagbigay ng daan sa madilim na lugar, ngunit ang kaba ko'y hindi nawala. Ang mga yapak ko'y mabigat, parang may nagbabantang panganib sa bawat hakbang. Pagdating namin sa gitna ng kakahuyan, tumigil siya. Ang paligid ay tahimik, ang hangin ay malamig, at ang dilim ay parang lumulukob sa amin. Tumingin siya sa akin at itinuro ang lupa sa harap niya. May isang bagay na nakabaon. Dito mo makikita ang sagot, sabi niya. Dahan-dahan kong nilapitan ang lugar na itinuro niya. Ang lupa ay malambot at may isang kahon na nakaabaon. Nanginginig ang mga kamay ko nang hinukay ko ito. Nang mabuksan ko ang kahon,
Ang laman nito ay isang lumang larawan ng pamilya ko, kasama ako. Pero ang hindi ko inaasahan, ang likod ng larawan ay may nakasulat. Ang tahanan ay hindi natatagpuan, kundi binubuo. Nasaan ka noong kailangan ka namin? Nag-angat ako ng tingin kay Mang Tomas, ngunit wala na siya. Ang dilim ng kakahuyan ay parang mas lumalim at ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Ang tanong sa likod ng larawan ay nag-iwan ng bigat sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Ang sagot na hinahanap ko ay hindi pala sa kanila, kundi sa sarili ko. Ang gabi tahimik, ngunit ang bigat sa dibdib ko'y parang alon sa dagat na walang tigil sa pag-alon. Nakaupo ako sa isang masikip na kwarto. Tanging isang maliit na ilawan ang nagbibigay liwanag. Ang mga dingding ay may bakas ng kahirapan, pitak-bitak at marungis. Ito ang aking naging tahanan sa loob ng 2 taon mula nang iniwan ko ang aming bahay, dala ang pangarap na patunayan sa sarili kong kaya kong umangat ng mag-isa. Ngunit ngayong gabi, ang tanong na matagal ko nang iniiwasan ay muling kumatok sa isip ko. Ano na nga ba ang napatunayan ko? Sa bawat araw na nagdaan, napuno ako ng pagod at pagkabigo. Ang mga trabahong pinasukan ko ay hindi kailanman nagbigay ng sapat na kita para maabot ko ang mga pangarap na iniwan ko para dito. Ang pagiging waiter sa isang maliit na karinderya, ang pag-aayos ng sirang bisikleta sa gilid ng kalsada, at maging ang paminsang pagtitinda ng prutas sa bangketa. Lahat ng ito'y ginagawa ko upang manatiling buhay sa lungsod. Ngunit kahit anong pagsusumikap ang gawin ko, parang laging may pader na humaharang sa akin. Hindi ko maramdaman ang pag-usad. Parang nakakulong ako sa parehong tanawin araw-araw. Minsan, naiisip ko ang aking pamilya, ang aking ama na may hilig sa pag-aalaga ng mga tanim, ang aking ina na laging nakangiti habang nagluluto ng aming hapunan, at ang nakababata kong kapatid na laging nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Iniwan ko sila nang walang pasabi, walang paalam. Basta na lang akong nawala dahil sa paniniwalang ang simpleng buhay namin sa probinsya ay hindi sapat para sa akin. Gusto kong ipakita sa kanila na kaya kong magtagumpay ng mag-isa, na kaya kong maging masigit pa kaysa sa inaasahan nila sa akin. Ngunit ngayon, anong mukha ang ihaharap ko sa kanila kung sakaling bumalik ako ng ganito? Ang tunog ng mga busina mula sa labas ng bintana ay nagpilit sa akin bumalik sa kasalukuyan. Bumuntong hininga ako at tumayo mula sa sirasirang kama. Binuksan ko ang bintana at hinayaang pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mapaisip ulit. Ano nga ba ang kahulugan ng tagumpay? Pera? Posisyon? Pagkilala? Sa puntong ito, wala akong nararamdaman kundi ang kawalan. Ang pagmamataas ko noon ay unti-unting nagiging kawalang saysay. Habang nakatingin ako sa mga bituin na nagkukubli sa likod ng usok ng lungsod, may isang alaalang biglang pumasok sa isip ko. Isang gabi sa probinsya, habang nagkakainan kami, sinabi sa akin ng aking ama, "Anak, hindi masama ang mangarap, pero tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating mo, kundi sa kung paano mo pinahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga." Noon, hindi ko pinansin ang sinabi niyang yon. Ang iniisip ko lang ay kung paano ako makakawala sa buhay na yon. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila nagbalik upang ulit-ulitin sa isip ko. Paulit-ulit na parang orasyon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. Ngunit bigla akong nagdesisyon. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong makita ang aking pamilya. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin sila, pero alam kong hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Walang direksyon, walang saysay. Pinatay ko ang ilawan, kinuha ang maliit kong bag na puno ng damit at ilang gamit, at lumabas sa kwarto. Malamig ang hangin sa labas, ngunit mas malamig ang pakiramdam na dala ng aking kabiguan. Habang naglalakad ako papunta sa terminal,
Ang bawat hakbang ay nagdadala ng halo-halong emosyon, takot, hiya, at kahit papaano'y pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko na kayang ituloy ang buhay na ito ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ang aking pamilya. Pagdating ko sa terminal, naghanap ako ng jeep na papunta sa probinsya. Sa wakas, natagpuan ko ang isa at mabilis akong sumakay. Habang umaandar ang sasakyan, sinubukan kong takpan ang aking mukha gamit ang sombrero upang itago ang mga luha na hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng aking pamilya. Patawarin kaya nila ako? Maiintindihan kaya nila ang aking dahilan sa pag-alis? O baka'y masaktan lang sila muli sa aking pagbabalik? Pagkarating ko sa aming bayan, tila bumagal ang takbo ng oras. Lahat ng tanawin ay pamilyar, ngunit parang banyaga na rin sa akin. Naglakad ako ng mabagal, hinihila ng kaba ang bawat hakbang. Nang marating ko ang aming bahay, nakita ko ang ilaw sa loob. May mga anino sa bintana, mga pamilyar na hugis na hindi ko nakita ng matagal. Huminga ako ng malalim at kumatok. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang pinto. At sa pagbukas nito, tumambad sa akin ang mukha ng aking ina. Ngunit imbes na ang ngiti o galit ang makita ko, isang bagay ang bumungad sa akin na tila nagpabagsak sa lahat ng iniisip ko. Anak, mahina ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ang tagal mong nawala. Akala namin, hindi ka nababalik. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod niyang sinabi. Halika, bilis. Kailangan ka ng tatay mo. May sakit siya, hindi na siya nakakatayo. Sa madilim na sulok ng kalye, basang-basa ako sa ulan. Ang mga damit ko'y amoy pawis at putik. Ang sapatos ko'y halos wala ng silbi. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong, ito ba ang hinahanap kong tagumpay? Ang mga nakaraang buwan ay puno ng yabang. Iniwan ko ang pamilya ko sa probinsya, buong tapang na sinabing, kaya kong magtagumpay kahit mag-isa. Hindi na raw ako aasa sa kanila. Sa kabila ng mga luha ng nanay ko at galit ng tatay ko, tumalikod ako ng walang lingon-lingon. Kailangan nila akong makita bilang isang lalaki na kayang tumayo sa sariling mga paa. Palagi kong sinasabi sa sarili. Ngunit ngayon, ang paa kong ito'y tila napilayan na ng kabiguan. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap, ang makahanap ng trabaho sa lungsod. Akala ko, madali lang. Ang dami kong naririnig na kwento ng mga taga-probinsyang umangat sa buhay dahil sa sipag at tiyaga. Pero hindi ko naisip na ang sipag at tiyaga ay hindi sapat kung wala kang tamang oportunidad. Sa bawat pintong kumakatok ako, sa bawat resume na aking inabot, ang sagot ay pare-pareho. Pasensya na, pero hindi kami tumatanggap ngayon. Hanggang sa nauwi ako sa mga trabahong mababa ang sahod, mabigat ang trabaho, at halos walang pahinga. Sa umpisa, pinilit kong magtiis. Iniisip ko, ito ang simula ng tagumpay ko. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumagsak ang kumpiyansa ko. Ang perang natatanggap ko'y hindi sapat para sa pagkain, renta at pamasahe. Ang lungkot na nararamdaman ko'y pilit kong tinatago sa likod ng mga ngiti tuwing tumatawag ako sa pamilya. Hindi ko sila binigyan ng kahit anong ideya na nahihirapan na ako. Ang alam nila, masaya ako, maayos ang buhay ko, at malapit ko nang maabot ang pangarap ko. Hanggang sa dumating ang araw na wala na akong maipadala sa kanila. Ang mga utang ko'y nagpatong-patong, at ang pangarap kong umangat ay unti-unting naglaho. Sa tuwing maglalakad ako pauwi galing trabaho, naririnig ko ang mga boses ng mga tao sa paligid. Parang sinasabi nila, ano ba ang pinagmamalaki mo? Tumakas ka, pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ko alam kung totoo ba ang naririnig ko o guni-guni lang, pero tumagos ito sa puso ko. Isang gabi, habang nasa kwarto kong maliit at may butas ang bubong, tumawag ang nanay ko.
Ang boses niya ay puno ng saya, pero may halong pag-aalala. Anak, kailan ka uuwi? Miss ka na namin dito. Ang tatay mo, kahit galit nung umalis ka, palaging tinatanong kung kumusta ka. Alam mo namang mahal ka namin, di ba? Hindi ako makapagsalita. Ang lalamunan ko'y tuyo at ang mga mata ko'y namumugto sa luha. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na wala na akong napatunayan, wala akong naabot. Ang yabang ko noong umalis ay napalitan ng takot at hiya. Pilit kong ibinaling ang usapan. Ma, huwag kang mag-alala. Malapit ko nang maabot ang pangarap ko. Konting tiis lang, sabi ko. Ngunit kahit ako'y hindi naniniwala sa sinabi ko, alam kong hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung paano pa ako babangon mula sa pagkakalugmok na ito. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Babalik na ako sa probinsya. Isang parte ng akin ay natatakot na makita sila. Natatakot na marinig ang sasabihin ng tatay ko. Pero mas malakas ang parte ng akin na nananabik sa init ng tahanan, sa yakap ng nanay ko, at sa mga alaala ng lugar na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi na mahalaga kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga, makakauwi ako. Habang nasa bus pa uwi, tinitingnan ko ang bawat tanawin sa labas. Ang mga bukirin, ang mga bundok, ang mga ilog. Lahat ito'y parang nagtataglay ng kwentong matagal ko nang nakalimutan. Parang sinasabi ng kalikasan, ito ang tahanan mo. Dito ka nabibilang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may bumabagabag pa rin sa akin. Ano ang sasabihin ng tatay ko kapag nakita niya ako? Paano ko haharapin ang pamilya ko? Pagdating ko sa bahay, hindi ko alam kung anong aasahan ko. Ang pintuan namin ay luma na, ngunit may kakaibang init ito. Bago ko pa man mabuksan ang pintuan, bumukas ito ng kusa. Nasa harap ko ang tatay ko, nakatingin ng diretso sa akin. Ang mukha niya'y mahigpit, seryoso. Ngunit ang mga mata niya'y tila may sinasabi. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Bumalik ka na pala. Ang sabi niya, malamig ngunit may bahid ng kalungkutan. Hindi ko alam kung galit siya, masaya, o may halong awa sa akin. Ngunit bago pa man ako makasagot, naglakad siya papunta sa likod ng bahay. Sumunod ako. Pilit na iniintindi ang kilos niya. Sa likod ng bahay, may isang bagay akong nakita na nagpakabog sa dibdib ko. Isang hukay, malalim, maingat na hinukay. At sa tabi nito, isang kahoy na krus na may nakasulat na pangalan. Napaluhod ako. Ang pangalan ay sa kapatid kong bunso. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero alam kong wala na siya. Tumingin ang tatay ko sa akin, at sa unang pagkakataon, bumagsak ang pader ng galit sa pagitan namin. Habang abala ka sa pangarap mo, kami dito. Abala sa pagluluksa. Hindi mo man lang nalaman. Pagkatapos ng halos 3 taon na paglalakbay, naramdaman ko ang bigat ng kawalan sa aking mga balikat. Sa bawat hakbang ko palayo sa tahanan, akala ko'y mas malapit ako sa tagumpay. Ngunit sa tuwing iniisip ko ang mga ngiti ng aking pamilya, ang kanilang mga mata na puno ng pag-asa, tila ba unti-unting kumakapal ang ulap ng pagkadismaya sa aking isipan. Hinanap ko ang pag-angat, ngunit ang nahanap ko'y kawalan. Isang malawak na kawalan na hindi ko maunawaan. Sa lungsod, ang ingay ng mga sasakyan, ang mga ilaw na tila palaging gising, at ang mga taong nagmamadali ay parang isang panaginip na hindi ko kayang abutin. Ang trabaho ko bilang tagapaglinis sa isang kainan ay hindi ang inaasahan kong daan patungo sa tagumpay. Ang sahod ay kulang para sa renta, kulang para sa pagkain, at higit sa lahat, kulang para sa pangarap na ipinangako ko sa aking pamilya. Sa tuwing tumatawag sila, pilit kong itinataas ang tono ng boses ko, sinasabing, ayos lang ako, konting tiis na lang. Ngunit sa likod ng mga salita, naroon ang isang lalaking tuluyang nawawala sa sarili. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa loob ng maliit kong kwarto,
Naramdaman ko ang kabiguan na tila isang alon ng dagat na hindi ko kayang takasan. Ang mga pader ay parang bumagsak at ang katahimikan ay naging malupit na paalala ng lahat ng pagkukulang ko. Tumayo ako, kinuha ang bote ng alak sa mesa at tinungga ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko. Baka kapayapaan, baka saglit na kalimot. Ngunit ang nahanap ko'y mas malalim na sakit. Isang sugat na paulit-ulit kong binuksan. Kinabukasan, nagising ako na parang wala nang saysay ang lahat. Ang katawan ko'y mabigat, ngunit mas mabigat ang konsensya ko. Dumaan ang araw na parang hindi ako naroroon. Isa akong anino sa gitna ng mga taong may direksyon. Sa trabaho, hindi ko halos marinig ang sinasabi ng manager ko habang pinapagalitan ako dahil sa mga pagkakamali ko. Sa kainan, ang mga mukha ng mga customer ay parang mga multo na walang emosyon. Hindi ko na kayang makita ang kahulugan sa kanilang mga mata. Sa tapat ng salamin, ang nakikita ko lamang ay isang lalaking nabigo. Isang gabi, nagdesisyon akong puntahan ang pinakamataas na bahagi ng lungsod. Isang gusali na may rooftop na bukas para sa publiko. Umakyat ako. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Nang marating ko ang tuktok, humarap ako sa tanawin. Ang mga ilaw ng lungsod, ang ingay ng mundo sa ibaba, at ang malamig na hangin na yumakap sa akin. Sa kabila ng kagandahan nito, naramdaman ko ang isang malalim na lungkot. Paano naging ganito? Bakit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ko, tila wala pa rin akong nararating? Habang nakatayo ako roon, bigla kong narinig ang tunog ng isang batang umiiyak. Sa gilid ng rooftop, may isang batang babae na tila nawawala. Nilapitan ko siya at sa gitna ng kanyang mga hikbi, sinabi niyang nawala siya sa kanyang magulang. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, pagmamalasakit. Kinalma ko siya, hinawakan ang kanyang maliit na kamay, at sinabing tutulungan ko siyang makabalik sa kanyang pamilya. Bumaba kami sa gusali, at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa puso ko. Nang matagpuan namin ang kanyang mga magulang, tumakbo ang bata papunta sa kanila at niyakap sila ng mahigpit. Ang mga magulang niya ay nagpasalamat sa akin, ngunit ang nangiti sa kanilang mukha ang mas tumatak sa akin. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga ngiti ng aking sariling pamilya. Ang mga ngiti na iniwan ko para sa isang pangarap na hindi ko na makita. Pag-uwi ko sa kwarto, tumingin ako sa salamin. Hindi ko alam kung sino ang nakikita ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng lahat, may nagbago sa akin. Sa una, akala ko'y takot iyon. Takot sa kabiguan, takot sa pagkatalo. Ngunit habang tinititigan ko ang sarili ko, napagtanto ko na hindi takot ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko'y isang tawag na bumalik sa lugar kung saan ko unang natutunan kung paano magmahal, kung paano mangarap, kung paano mabuhay. Kinabukasan, nag-impact ako. Kinuha ko ang mga natitira kong gamit, isinilid sa isang lumang bag at naglakad papunta sa terminal. Sa bus, habang tumatakbo ito sa mahabang kalsada, tiningnan ko ang mga tanawin sa labas, mga palayan, mga bundok, mga ilog. Tila ba sa bawat kilometro'y bumabalik ang mga alaala? Ang tawanan namin sa hapagkainan, ang mga kwentuhan sa gabi, ang mga yakap na puno ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng pagkukulang ko. Ngunit alam ko, kailangang gawin ko ito. Pagdating ko sa bayan, bumaba ako sa bus at naglakad papunta sa bahay namin. Ang bawat hakbang ay parang isang hamon, ngunit hindi ako tumigil. Nang marating ko ang harap ng pintuan, tumigil ako sandali. Naririnig ko ang mga boses nila sa loob, masaya, nagtatawanan. Pumihit ako para kumatok, ngunit bago ko pa magawa ito, biglang bumukas ang pinto. At doon, nakaharap ko ang isang taong hindi ko inaasahan, ang sarili kong ama.
ngunit hindi galit ang nasa mukha niya. Sa halip, may isang bagay na mas nakakagulat, isang ngiti. Sa gabing iyon, habang tahimik ang mga bituin sa itaas, naramdaman ko ang bigat ng tagumpay na hindi ko kailanman nakamit. Nakaupo ako sa isang bangko sa ilalim ng matandang punong akasya, malapit sa karinderyang dati kong pinupuntahan noong bata pa ako. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pawis sa aking noo ay tila apoy na bumabaga, nagpapalala sa init ng aking pagkadismaya. Matagal ko nang iniwan ang lugar na ito. Iniwan ko ang aking pamilya, ang aming barong-barong na sinusuong ang ulan, ang mga pangarap na tila palaging kulang. Iniwan ko ang lahat dahil naniwala akong kaya kong magtagumpay sa aking sariling lakas. Sa Maynila, ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagsasabing ang pangarap ay madali lamang abutin kung may sipag at tiyaga. Ngunit hindi iyon naging totoo para sa akin. Sa unang taon, nagtrabaho ako bilang isang kahero sa isang maliit na tindahan ng grocery. Ang sahod ay sapat lamang para sa renta ng maliit na kwarto na tinutulugan ko. Ang mga kaibigan ko sa lungsod, na akala ko'y makakatulong sa akin, ay unti-unting nawala. Ang hirap pala ng buhay kung wala kang matibay na pundasyon. Pero ayoko pa rin bumalik. Ang pag-uwi ay para sa mga talunan at hindi ako talunan. Hindi iyon ang gusto kong paniwalaan. Sinubukan kong sumabak sa iba't ibang trabaho. Minsan, tagapagbenta ng sapatos sa mall. Minsan, tagapag-deliver ng pagkain. Palaging may pangako ang bawat bagong simula. Ngunit palaging nauuwi ito sa pagod, pagkakautang, at pagdududa sa sarili. Hanggang sa dumating ang araw na wala na akong makain. Ang mga pangarap ko, na dati tila napakaliwanag, ay naging anino na lang ng dati kong pag-asa. Sa huling pagkakataon, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako babalik hanggat wala akong maipagmamalaki. Ngunit ang buhay ay hindi marunong makinig sa ganitong mga panata. Isang umaga, nagising ako sa kwarto kong halos walang laman. Ang mga damit ko ay lumana, ang sapatos ko ay butas na ang swelas. Ang tiyan ko'y kumakalam, ngunit walang laman ang bulsa. Sa loob ng ilang araw, nagpalipas ako ng gutom. Sa huli, napilitan akong ibenta ang cellphone ko. Ang cellphone na ginamit ko para makipag-usap sa pamilya ko. Ang cellphone na naging saksi sa bawat pangarap ko noong una. Ngayon, narito ako sa harap ng karinderya. Hawak ang isang platitong kanin at adobong manok na binili ko gamit ang huling barya sa bulsa. Ang bawat subo ay may halong pait. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa katotohanang bumalik ako dito nang wala akong maipakitang tagumpay. Ang lugar na iniwan ko upang patunayan na kaya ko ay siyang lugar na bumalik ako bilang isang talunan. Habang nakatingin ako sa madilim na daan, may narinig akong mga hakbang. Ang tunog na yon ay pamilyar sa akin, ngunit hindi ko inaasahang maririnig ko ito sa gabing iyon. Unti-unting lumapit ang figura ng isang tao at sa ilalim ng liwanag ng poste, nakita ko ang mukha ng aking ama. Ang kanyang buhok ay maputi na, ngunit ang mga mata niya ay hindi nagbago. Pareho pa rin ang tingin, puno ng kabiguan at pangunawa. Anak, sabi niya, mahina ngunit buo ang boses. Matagal ka na naming hinihintay. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga salita na dati kong pinanghawakan, kaya ko ito, ay biglang naglaho. Naramdaman kong bumigat ang balikat ko, ngunit hindi dahil sa pagod. Ang bigat ay nanggaling sa pagkakahiya, sa pag-amin na lahat ng ipinaglaban ko ay nauwi sa wala. Gusto kong tumayo at tumakbo, ngunit ang mga paa ko ay tila nakatanikala sa lupa. Lumapit siya sa akin, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang balikat ko. Ang init ng kanyang kamay ay tila nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa kahit pa anong mangyari. Ngunit bago ko pa maibuka ang bibig ko, may narinig kaming sigaw mula sa malayo. Isang sigaw na puno ng takot. Sunog. Sunog sa kabilang kanto. Tumayo agad ang ama ko at tumakbo patungo sa direksyon ng apoy. Ang mga tao sa paligid ay nagtakbuhan.
Ang ilan ay nagdala ng balde ng tubig, habang ang iba'y abala sa pag-alis ng kanilang mga gamit. Ngunit ang ama ko, kahit matanda na, ay pumasok sa madilim na usok. Parang wala siyang takot, na parang ang pamilya namin ay ang tanging mahalaga sa kanya. At doon ko naalala ang isang bagay na matagal kong kinalimutan. Ang lakas na ipinagmamalaki ko noon, ang tapang na akala ko'y sapat na para magtagumpay, ay walang halaga kung hindi ko kayang ipaglaban ang mga taong mahalaga sa akin. Ang ama ko, na kahit kulang sa salapi, ay palaging naroon para sa amin. At ako, na iniwan sila para sa pangarap ko, ay naging isang duwag sa harap ng kabiguan. Tumayo ako, kahit nanginginig ang mga tuhod, at tumakbo papunta sa direksyon ng sunog. Habang papalapit ako, nakita ko ang ama ko, hawak ang isang bata na inilalabas mula sa nasusunog na bahay. Hindi ko alam kung sino ang bata, ngunit ang mukha ng ama ko ay puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, naisip ko, hindi ang tagumpay ang sukatan ng lakas. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang ipaglaban ng iba, kahit pa sa harap ng panganib. Ngunit bago ko pa siya matulungan, narinig ko ang pagguho ng bubong ng bahay. Sa paglalakad ko sa madilim na eskinita, naririnig ko ang tunog ng aking mga hakbang sa basang semento. Ang amoy ng usok ng sigarilyo, bulok na basura, at bihirang simoy ng hangin ay lumalapit sa akin tulad ng mga alaala. Hindi ko maitanggi na pamilyar ang lugar na ito. Dito ako nagsimula. Dito ko rin iniwan ang lahat. Ang tanong ko ngayon, ano ang babalikan ko? Sa bawat hakbang, bumibigat ang pakiramdam ko. Ang backpack ko, ang mismong bag na bitbit ko, nang tumakas ako 2 taon na, ang nakalipas, ay parang may laman na mga bato. Wala namang laman, kundi ilang piraso ng damit, ang lumang wallet ko, at ang natitirang kaunting pera. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong hiniling na sana'y ginawa kong iba ang desisyon ko. Pero anong silbi ng pagsisisi kung hanggang ngayon, wala pa rin akong maipagmamalaki? Tumigil ako sa harap ng isang tindahan na dati kong pinupuntahan. Bagamat sarado na ito, kitang-kita ko ang mga bakas ng mga taon, kupas na pintura, basag na salamin sa bintana, at mga lumang poster na ngayoy halos burado na ang tinta. Naalala ko ang mga umaga noong bata pa ako, kung saan ang nanay ko ang unang bumibili ng tinapay dito para sa agahan namin. Noon, simple lang ang buhay. Pero hindi ko yun nakita bilang biyaya. Nakita ko yun bilang kahinaan. Ang pamilya ko, ang mga magulang ko, ang kapatid kong babae, akala ko, sila ang pumipigil sa akin. Akala ko, sila ang dahilan kung bakit hindi ako umaangat. Kaya tumakas ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong malaya ako. Nakahanap ako ng trabaho sa syudad, nakapag-ipon kahit papaano, at nakilala ang mga bagong tao. Pero sa likod ng lahat ng yon, parang may kulang. Laging may kulang. Hindi ko maamin noon, pero ngayon, alam ko na kung ano yon. Ang pamilya ko. Mabilis akong nagpatuloy sa paglalakad, nilalabanan ng panlulumo. Sa wakas, narating ko ang maliit naming bahay. Ang mga dingding nito ay may bakas ng panahon, may mga bitak, may mga bahagi ng napalitan ng yero, at may mga sulok na tila iniwan na ng pintura. Ngunit hindi iyon ang nagtulak sa aking puso na bumilis ang tibok. Sa labas ng bahay, may ilaw, may tao. Sa kabila ng kaba, kumatok ako. 1, 2, 3. Walang sagot. Pinili kong buksan ang pinto at pumasok. Ang unang sumalubong sa akin ay ang amoy ng nilagang manok. Pamilyar. Napansin ko ang lamesa sa gitna ng sala. May mga plato, may tasa ng kape, may isang maliit na kandila sa gitna. Walang pagbabago. Parang bumalik ako sa nakaraan. Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na gagawin, narinig ko ang mga yapak mula sa kusina. Lumabas ang nanay ko. Hawak ang isang mangkok. Nang magtama ang mga mata namin, tumigil siya. Hindi ko alam kung ano ang iisipin niya, kung masaya ba siya o galit.
Pero ang naging reaksyon niya ang hindi ko inaasahan. Akala ko hindi ka nababalik, sabi niya. Mahinahon ngunit may bigat sa bawat salita. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang natuyot ang lalamunan ko. Napansin ko ang mga guhit sa mukha niya, ang mga puting buhok na mas dumami kaysa noong huli kaming nagkita. Tumayo lang ako ron, parang estatwa, nang biglang may tumawag mula sa likuran niya. Sino yan, Nay? Isang boses ng lalaki. Lumabas ang isang lalaki mula sa kusina. Matangkad, malapad ang katawan, at may pamilyar na mukha. Ngunit hindi siya ang kapatid ko. Hindi siya ang tatay ko. Sino siya? Siya ang panganay ko. Sagot ng nanay ko habang nakatingin pa rin sa akin. Ang mga mata niya ay parang nagsusumamo, ngunit may halong sakit. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Panganay? Ako ang panganay. Ako ang anak. Sino ang lalaking ito? Dahan-dahan akong lumapit, pero hindi ko maalis ang tingin ko sa lalaki. Nakatingin din siya sa akin, may pagtataka at tensyon sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o matakot sa presensya niya. Nang magtagpo ang mga paningin namin, nagsalita siya. Ako si Marco, sabi niya. Kaswal ngunit may diin, ang anak nila. Sa loob ng mahabang panahon, naglakbay ako sa mga lugar na hindi ko pa nararating. Ang hangin na pumapalo sa aking mukha ay tila isang paalala na malayo na ang narating ko mula sa tahanang iniwan ko. Sa bawat hakbang, tinitiyak kong ang bawat patak ng pawis, bawat kirot sa aking mga paa ay may saysay. Hindi ako tumakas para lang maglakad ng walang patutunguhan. Tumakas ako para patunayan sa kanila, sa lahat, na kaya ko. Kaya kong maging higit sa kanilang inaakala. Kaya kong magtagumpay, ngunit narito ako, nakatayo sa harap ng isang lumang gusali, sa gitna ng isang syudad na hindi ko kilala. Ang mga ilaw ng poste ay naglalabanan sa dilim ng gabi. Sa loob ng gusali, naririnig ko ang alingawngaw ng mga tawanan, mga sigawan, at ang tunog ng mga bote ng alak na tila bumabangga sa bawat pader. Ito ang aking huling pag-asa. Ang mundo ko ay unti-unting bumagsak sa bawat araw na lumipas. Ang mga pangarap na sinubukan kong buuin ay parang mga buhangin na sumingit sa aking palad. Hindi ko kayang pigilan ang pag-agos nito. Sa una, akala ko'y madali ang lahat. Akala ko'y sapat ang tapang at determinasyon para makamit ang tagumpay. Ang problema, hindi ko inakala kung gaano kalalim ang dagat na sinisid ko. Hindi ko alam na ang bawat tao dito ay may kanya-kanyang kwento ng pagahon, ng pagsusumikap, ng pagkatalo. Sa kanila, isa lang akong tao na hindi kilala, walang pangalan, walang halagang dapat pansinin. Hindi ako ang bida sa kwento ng syudad na ito. Isa lang akong tauhan sa gilid, naghihintay ng pagkakataong mapansin. Pumasok ako sa loob ng gusali. Ang hangin ay mabigat, amoy sigarilyo at alak. Sa gitna ng kwarto, may isang lalaki na nakaupo sa isang mataas na upuan. Ang kanyang mga mata ay tila humuhusga sa bawat taong lumalapit sa kanya. Ang pangalan niya ay si Ramon. Kilala sa lugar na ito bilang isang taong may koneksyon, isang taong makapangyarihan. Sa kanya ko ibinuhos ang huling piraso ng pag-asa na natitira sa akin. Ramon, sabi ko, pilit na pinatatag ang aking boses. Gusto kong magtrabaho para sa'yo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumisi. Hindi ko alam kung iyon ba'y pag-aalinlangan o pangungutya. Pero alam kong hindi siya madaling kumbinsihin. Sino ka? Tanong niya. Malamig ang tono. Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ko. Ang mahalaga, kaya kong gawin ang kahit anong ipagawa mo. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang halaga ko. Tumahimik si Ramon. Tinitigan ako na para bang sinusuri ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Sa wakas, ngumiti siya ng bahagya at tumango. Sige, sabi niya. Pero tandaan mo, hindi kita tatanggapin ng basta-basta.
Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Hindi na ako nagtanong pa. Alam kong wala akong karapatang magtanong. Ang mundo ko ay nasa kanyang mga kamay at wala akong ibang pagpipilian kundi sundin siya. Ang unang misyon ko ay tila simple lamang, maghatid ng isang pakete sa isang alamat na tinatawag nilang El Tigre. Habang hawak ko ang pakete, nararamdaman ko ang bigat nito, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa moral na aspeto rin. Hindi ko alam kung ano ang laman nito at hindi ko rin tinangkang alamin. Ang iniisip ko lang, ito na ang simula ng aking paghahon. Ito na ang pagkakataon kong patunayan na kaya ko. Naglakad ako sa madilim na eskinita. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa semento ay parang mga tambol na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Sa bawat kanto, iniisip ko kung may sumusunod sa akin o may nagmamasid. Ang pakete ay parang isang bomba sa aking mga kamay. Alam kong isang pagkakamali lang. Maaring sumabog ang lahat. Nakarating ako sa isang abandonadong gusali sa dulo ng eskinita. Sa loob, naroon si El Tigre, isang lalaki na may malalaking tattoo sa katawan at mga mata na parang leon na handang umatake. Inabot ko sa kanya ang pakete, ngunit bago ko pa man mabawi ang aking mga kamay, hinawakan niya ako sa balikat. Alam mo ba kung ano ang laman nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng tensyon. Umiling ako, hindi makatingin sa kanya. Hindi, wala akong alam. Tumawa siya, ngunit hindi iyon tawanan ng kasiyahan. Tila may halong pananakot ang bawat tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Binuksan niya ang pakete at ang nakita ko ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Mga pera, mga baril at isang listahan ng mga pangalan na pamilyar sa akin. Ang ilan sa kanila ay mga kaibigan ko, ngunit ang pangalan sa dulo ay akin. Ako. Ako ang nasa dulo ng listahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong muli ang malamig na hangin ng aming bayan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang realidad na naghihintay sa akin. Ang mga yapak ko sa lupa ay parang mabibigat na hakbang ng isang taong talunan. Ilang buwan ko ring pinangarap ang pagbabalik na ito, pero hindi sa ganitong paraan. Sa kabila ng lahat ng ingay sa paligid, tila ako'y nilamon ng katahimikan. Sa bawat sulok ng kalye, pamilyar ang mga tanawin. Ang maliit na tindahan ni Aling Nida, ang lumang tulay na dinaraanan ko noong bata pa ako, at ang amoy ng nilulutong kakanin sa tapat ng palengke. Ngunit sa halip na aliw, mas naramdaman ko ang bigat ng pagkakakilanlan na iniwan ko. Walang nagbago dito, na para bang ang bayan namin ay nanatiling nakatigil sa panahon habang ako ang lumayo, umalis, at naghanap ng mas maganda. Pero ano ang nahanap ko? Wala. Tumigil ako sa harap ng bahay namin. Ang dating makinis na pader ay may mga bitak na ngayon, at ang pintuan ay luma na tila nangangailangan ng pintura. Ang mga halaman sa harapan ay hindi na kasing alaga ng dati. Paano ko haharapin ang mga nasa loob, ang mga iniwan ko para sa pangarap na hindi ko man lang natupad? Parang ang bawat sulok ng bahay ay nanunumbat sa akin. Pinisil ko ang palad ko habang nag-aalangan kung dapat ba akong mag-doorbell. Ngunit bago ko pa magawa, bumukas ang pinto. Si Nanay. Nakasuot siya ng lumang duster, ang buhok niya'y nakaipit ng magulo, at ang mga mata niya'y agad na napako sa akin. Hindi ko alam kung galit o tuwa ang nasa mukha niya. Hindi ako nakagalaw. Parang tumigil ang mundo sa saglit na yon. Anak. Ang salitang yon ay parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Nang bumuka ang bibig ko, ang tanging lumabas ay, "Nay, sorry." Hindi niya ako sinagot. Sa halip, tumalikod siya at bumalik sa loob ng bahay. Naiwan akong nakatayo sa labas, parang isang estranghero. Sumilip ako sa loob, at ang unang bagay na nakita ko ay ang lumang sofa na pinagtatawanan namin noon tuwing magkakasama. Nakakapanibago. Parang ang lahat ng alaala sa bahay ay nag-iba ng kulay. Mas mapait, mas malamig. Sa wakas, pumasok ako.
Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay tila naguukit ng panibagong marka ng pagkabigo. Sa mesa, naroon si tatay. Ang dating matikas na postura niya ay tila nanghina na. Hindi niya ako nilingon, pero naririnig ko ang mabibigat niyang paghinga. Sa tabi niya, si ate, na may hawak na libro. Nang makita niya ako, bumagsak ang librong hawak niya sa mesa. Hindi ko alam kung ang pagkalaglag ng libro ay sinadya o aksidente, pero ang tunog nito ay parang eko ng galit na hindi niya masabi. "Bumalik ka pa?" tanong ni ate. Malamig ang boses na parang yelo. Hindi ko magawang sagutin ng diretsyo. Ang bawat salita na nasa isip ko'y parang pira-pirasong basag na salamin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. "Ate, alam kong nagkamali ako. Akala ko kaya ko. Akala ko tama ang ginawa kong pag-alis, na kaya kong buhayin ang sarili ko, na kaya kong ipakita sa inyo na hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Pero mali pala ako. Hindi ko alam kung paano ako babawi sa lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo." Bumuntong hininga si ate. Kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, pero hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at pumasok sa kwarto. Naiwan ako sa sala kasama si tatay at nanay na parehong tahimik. Ang katahimikan ay parang dilim na bumalot sa amin. Nang tumayo si tatay, akala ko magagalit siya sa akin. Pero tumingin lang siya sa akin at ang sinabi niya ay, "Hindi mo kami kailangang patunayan, anak. Pero ngayong nandito ka, ang tanong, kaya mo bang bumangon?" Ang tanong niya ay isang suntok sa dibdib. Hindi ko alam ang sagot. Kaya ko pa bang bumangon? O isa na lang akong taong patuloy na nalulugmok sa pagkatalo? Hindi ako nakasagot. Dumating ang gabi at nanatili akong nakaupo sa sulok ng sala. Ang mga alaala ng nakaraan ay naglalaro sa isip ko. Ang mga tawanan namin, ang mga simpleng hapunan, ang mga kwentuhan sa harap ng bahay tuwing gabi. Ang mga bagay na iniwan ko na akala ko'y kaya kong palitan ng mas maganda. Pero nasaan ang ganda? Ang mga pangarap ko'y parang alikabok na tinangay ng hangin. Biglang may kumatok sa pinto. Si ate ang nagbukas at nakita kong may dalawang lalaking nakatayo sa labas. Hindi ko sila kilala, pero ang bigat ng kanilang presensya ay agad kong naramdaman. Ang isa sa kanila ay may hawak na kahon, habang ang isa'y nakatingin sa akin, diretso sa mga mata. "Roberto Cruz?" tanong ng isa na tila alam na ako ang hinahanap. Tumayo ako, nag-aalangan. "Ako si Roberto," sagot ko, habang pinipilit kong itago ang kaba. "May kailangan kang ipaliwanag," sabi niya. Sabay abot ng kahon. Nang buksan ko ito, ang laman ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pirasong papel na may pangalan ko at isang envelope na puno ng pera. Ngunit hindi ito nagdala ng ginhawa. Sa halip, ang naramdaman ko ay takot. Dahil sa ilalim ng papel ay may larawan ng isang lalaking hindi ko kilala. Duguan, basag ang mukha, at tila patay. Napalunok ako. Ano ang kinalaman nito sa akin? At bakit parang hindi pa tapos ang kwento ko?